Okay, so medyo iba yung video na 'to sa usual, well, tech videos na ginagawa ko. Um, Hindi ako sure kung paano ko iko-convey yung information na sasabihin ko sa inyo. I mean, in general, yung video idea na 'to is quite unsure ako. Pero basically, recently nga lang ako nag-resign sa previous work ko, and sa 3 months na nandun ako, eto yung mga natutunan ko. Because as someone who has, well, first time ko mag-work basically, na namamasukan ako kasi previously puro mga work from home ako. At least ito yung natutunan ko, or at least feeling ko yung information na dapat nyo malaman, lalo na sa mga fresh grad dyan, sa mga first time kukuha ng trabaho nila. So, number one, do not accept the first job offer that you get. Of course, kasama natin dito yung pag-research sa company na pinag-applyan mo, ganon. Pero, ewan ko, at least hindi masabi ko. Like, alam ko iba-iba yung sitwasyon natin sa buhay, iba-iba yung mga circumstance natin sa buhay, pero feeling ko ang halaga nun na as much as possible, alas lang kung kailangan mo talaga, do not accept the first job offer that you get. Para sa akin lang yun. Get a job that you'd actually enjoy doing. And ito nga para sa akin yung mga red flags na indicator na hindi mo may enjoy malamang, most likely, yung trabahong pinag-applyan mo. So, number one, if the company ends up giving you work that is not in line with your job position. Like, eto lang. For example, isa kang supervisor, ganon, pero ginawa ka sigurong interior designer, janitor, ganon, leave immediately siguro. Kasi walang sense yun and hindi yun makakatulong sa overall growth mo if yun nga habol mo in a job. And next up naman is mainly may kinalaman sa boss mo. Like, for example, if mahilig mag-power trip yung boss mo, if first time mo marinig yung word na power trip, search mo siguro. Pero basically, power trip is when ang hilig ipahiwatig ng boss mo na ako yung pinakamataas na position dito, you need to follow me, ganon. Gusto mong idiin lagi na dapat mo kong sundin, ganon. Like, I get that you're the boss, ganon. Pero, for example, sabihin sa'yo ng boss mo na kahit mali siya, isundin mo pa din siya. One prime example na yon. If minimistreat ikaw and yung mga co-workers mo, mainly may kinalaman to sa mental health or yung pag-atake niya siguro sa mental health mo. Does not care about your growth as an individual or as an employee of the company, and basically only cares about the company's profits, like how it's earning money, and that's it for them. And last up, if the boss sees everyone as expendable. So, pag nakuha ko na yung kailangan ko sa'yo, I'll get rid of you. Yeah, basically, that's what expendable means. Actually, second to the last pala yun. Yung pinaka-last talaga is if yung company na pinag-applyan mo or well, yung recently nag-hire sa'yo is lagi silang hiring. So, at least para sa akin, yun yung mga red flags na kailangan mo malaman na, yeah, this job won't be good for you. And yes, alam ko, papasok din dito yung mga toxic na mga office mates, mga coworkers, ganon. Automatic na yun. Pero in my case, wala naman talaga ako naging toxic na mga office mate or coworker. And ito siguro yung pinakamahalagang advice na masasabi ko sa inyo is lagi nyong papahalagahan yung mental health nyo. Huwag nyong i-burnout sarili nyo. Huwag nyong masyadong i-force yung sarili nyo to stay in a company na, well, basically not good for your mental health or inaatake yung mental health mo. And yes, again, sabihin ko ngayon sa case na iba-iba yung mga sitwasyon ng mga tao, iba-iba yung mga circumstance natin sa buhay, pero para sa akin yung pinakamahalaga na dapat mong pangalagaan is yung health mo in general. And yeah, yun lang naman ata sabihin ko sa ngayon. We'll see kung ano mangyayari sa akin moving forward. Ang dami ko din kasi mga pinag-applyan na wala pa until now, hindi pa sumasagot. Bala ko sanang tiyagayin yung sa previous work ko for maybe another few months until makahanap ako ng bagong work. Pero it's not worth it. So yeah, that's gonna do it for now. Gusto ko lang gawin yung video na to as, well, again, parang tips nga pagdating sa pag-work or pagtatrabaho. So yeah, peace out muna for now.